pag-ibig dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na hinalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob, nagbabalik loob, nagbabalik loob sa'yo. Nagbabalik loob ako. Praise the Lord. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory to the Holy Spirit. Amen. Napakagandang awitin ang pagbabalik sa ating Diyos na buhay. Lord, thank you. Bukas na, Lenten na po tayo bukas, Ash Wednesday. So mga kapatid, magsisimba po tayo at tayo po ay magpapapahid ng abos sa ating mga ulo. No? Ano yung sinasabi dyan? Ano ba yung sinasabi dyan? Tayo ay mula sa alabok at sa alabok tayo muling magbabalik. Amen. At meron pang isa yung ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. No? Kaya sa ngalan ating Panginoon, yan po ay itong panahon na ito, dapat lang talaga magbalik loob na tayo sa Lord. Ano? Amen. Ano? Una-una, delikado ang mundo. Mamaya, dumating na yung mga tsunami. Glory to God. Hallelujah. Yung earthquake. Yung pong ano, no? Sinabi nga sa Veritas kaninang madaling araw, itong mga changes ng ating mga climate, yung biglang umuulan, yan po, ayan, yung mga ano, sa global warming. Amen. At yan din po ay bunga ng kasalanan ng tao, mga sinira natin sa gubat, yung dagat, kung anong ginawa natin, mga pagpapasabog, mga dahilan. Naka-apekto po yan at syempre itong mga usok na galing sa mga pabrika, yung ginagamit natin mga plastic, mga styrofoam, yan po ay mga sama-samang mga ginawa ng tao. At yan po ang nakasira ng ating ng mundo, yung mga ginawa ng ating Diyos na buhay. Okay, so sa ngalan natin Panginoon, bigyan po natin ng pagkakataon si Sister Vera kung paano niyang bibigyan ng reflection sa kanyang buhay yung ating binasang mabuting balita ng kaligtasan. Okay. Isang mapagpalang hapon po sa ating Panginoon, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa ating mahal na Ina, at sa lahat ng anghel at mga banal sa langit, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng ating radio program. At sa inyo din po, Sister Early. Hi. Good afternoon po. Good afternoon. Ayan. Biglaan lang po ito. Kaya ito po, yung sa ating gospel po, sinasabi po ng ating Panginoon na
Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Meron nga pong binasa sa amin si Sister Early nung nakaraang meeting ng choir. Sabi doon, lahat ay nalulugod na siya ay pinaglilingkuran. Pero sabi nga ng ating Panginoon, kailangan magpakababa tayo tulad ng mga maliliit na bata. Sapagkat yung kalooban ng mga bata, yung tipong pag inaway mo sila, maya-maya, okay na. Kasi Amen. yung innocence nasa kanila sa yung kababaan ng kalooban na gusto ng ating Panginoon na taglayin ng bawat isa sa mga lingkod niya. Sabi nga, ang nagpapakababa ay itataas ng ating Panginoon at yung nagmamataas siyang ibabagsak. Kaya sa ating pong lahat, ah, nalulugod po ang ating Panginoon sa mga taong hindi tinataas yung kanilang mga sarili. Bagkus yung mga taong naglilingkod, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi sa kanilang kapwa. Sabi nga po ng ating Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng iyong sarili. Um, Mas maganda kung paglilingkuran natin yung kapwa natin nang hindi tayo naghihintay ng kahit anong kapalit. Yun po yung natutunan ko, isa sa mga natutunan ko dito sa SOC bilang pumasok at tinawag kami ng ating Panginoon na nanggaling kami sa karangyaan. Ngunit mismong ating Panginoon yung tumawag sa amin upang magpakababa at maglingkod sa Kanya. And yun nga po, tinawag ako ng Panginoon na sanay ako sa maluho at marangyang buhay. Ngunit sabi niya, magpakababa ka at maglingkod ka sa iyong kapwa. Na kung saan natutunan ko yon dito sa SOC, na mas maganda pala yung ganun. Lalo na kapag ka ipinalangin mo yung kapwa mo, tapos nalaman mong tinugon ng Panginoon yung pangangailangan nila dahil ipinanalangin mo sila. Mas maganda pala yung ipinapanalangin mo yung kapwa mo kesa sa sarili mo. Pag nauna Amen. mong ipinalangin yung kapwa mo, tapos nakita mong tinugon ng Diyos para sa kanila, bibigyan ka ng Diyos, hindi man material yung kapalit nun, ngunit kasiyahan sa puso mo at Amen. sa buong pagkatao mo. Yun lamang po at maraming salamat Amen. sa ating Thank you, Lord. Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. No, si Sister Vera po ay 15 years old ka lang, anak. Amen. Ano, pero bata ang edad, pero nag-matured na ang kanyang pagiging Kristiyano. Amen. At sila pong mag-ama ay narito sa audio, no? Sila po ay nasa audio ministry. Sila ay nangangasiwa dito at sa kanyang edad na yan ay naala niya ang kanyang talento para kay Lord at ang kanyang yung, di ba, ang isang bata, bilang kabataan na ganyan, gusto yan, liwaliw, lagi nasa mall, amen. Wala namang pera, bilhin na punta ng punta doon, katulad ng anak ko, hallelujah. Pero nabago din, amen. Si Vera, narito siya, binago siya ng ating Panginoon, ano? At glory to God, yan ay biyaya ng Diyos dito na sa ating community. Marami pong ganyang kabataan. Ang dami-dami mga kabataan ditong binago, inayos. Katulad kagabi, no? Ang ganda ng papuri ni Jordan na siya po ay isang broken home, broken family siya, pero in the name of Jesus, inayos pa rin ng Diyos yung kanyang buhay. Nagtangka siya magpakamatay dahil sa kanyang kalagayan, pero siya natagpuan ng ating Panginoon. At ngayon, masaya siya. Yung bata na yan, kung tumawa, parang tawa ng yung isang bata, may halakhak. Hallelujah. At pag nakikita mo siyang tumatawa, matatawa ka rin sa kanya, no? Nahahawa ka sa kanyang nararamdaman. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Okay, Brother Jun, wala pa po sila Brother Ting? Wala pa po. Okay, ito na po ang ating head servant, o ang ating ng mga magpupuri mula sa Antipolo. Okay, wait lang po tayo. So habang tayo nagiintay sa kanila, pag-usapan natin yung ating journey, ang ating paglakad bilang isang lingkod. Dahil ang ating tema ngayon, ang ating gospel, ay tungkol sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At may nagtanong nga dito, sino ba ang pinakadakila? Sabi dito ni Lord, ang pinakadakila sa lahat ay ang mga naglilingkod ng parang ay maging lingkod sa lahat. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So tayo mga naglilingkod dito sa community natin, ang tawag sa atin ay hindi katulad ni Brother Ting, hindi siya presidente, hindi siya no. Ang kanyang title bilang isang lingkod dito ni Lord ay servant leader.
Leader nga siya, pero servant naman. So, siya yung dapat manguna sa paglilingkod. Ibig sabihin, hindi tayo tulad ng mga Pariseo at Iskriba na sabi ni Lord, ni ang kanilang mga daliri ayaw pambuhat. Basta utos lang ng utos. Utos, so kunin niya yan, buhatin niya yan, ganito yan. O, pero sa atin, sa ngalan ni Lord, kung tayo ay tinawag dito sa bilang sa ministry head, bilang head servant, siya muna yung una na gaganap doon sa kanyang sinasabi, no? Sa kanyang inuutos, siya muna yung unang gaganap, no? Kaya dito, no, alam niyo ang mga gawain ng SOC, ang dami-dami, ang bibigat. Ang bibigat po, pero pag nakita nyo, pag gumalaw yung leader, aba, yung mga members, eto na, nagkukulumpulan na, no? Pupuntahan na doon sa leader at tumutulong na isa-isa. Ano po gagawin namin? O, ganito, ganito. Hanggang sa, in 5 minutes, tapos na yung ating ginagawa. Amen? So, yan po ang nais ng ating Panginoon. Kung nais natin maging isang lingkod, tayo muna po ay, kung nais natin maging dakila, tayo po ay dapat maging lingkod para sa lahat. Amen. Ano kaya ang sinasabi dito sa Marcos 10:45? Sabi po dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Amen. So mismo si Lord, siya ang modelo ng paglilingkod. Pumarito siya bilang isang tao, pero hinubad niya muna ang kanyang pagiging hari at isinuot niya ang isang pagiging tao. Siyempre, Diyos, tas susunod tao. Bumaba siya. Nagpakababa. At pinaglingkuran tayong lahat, no, para sa ikatutubos ng marami. So, si ating pagtutulong-tulong din dito sa ating community ay nagiging daan din po ng katubusan ng maraming tao. Kaya maraming natatawag. Minsan nagugulat na lang tayo, nabasa lang sa signboard. Nabasa ko, Soldiers of Christ, second floor, saan kaya yan? Ayun. So dahil nga po dito sa community natin, kumikilos ang Holy Spirit dahil sa ating pagtutulong-tulong dito at paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Ito na po ang ating mga kapatid mula sa Antipolo Retreat House. Okay? Papasukin na po natin sila. Okay na po. Praise the Lord. Ayan na po. Ito ngayon may tatawag po kami ng magpupuri. Meron pong mga nakaschedule. At ang una namin tatawagin ngayon, ang ating kapatid na si Brother Dominado Gulapa ng Candaba.